May kasabihan nga po tayo na we came in this world with nothing except what? Ayan. Sa Tagalog po, dumating tayo sa mundong ito na wala tayo maliban sa kung ikaw ay lalaki, ang meron ka lang at ang dala mo lang ay bayag. At kung ikaw naman ay babae, ang dala mo lang yung iyong bilat. Yan po. Maliban po dyan, wala na po tayong ibang dala pa. Wala po tayong kahit ano na dala. Maliban dyan sa aking nabanggit. Real talk lang po tayo. Ngayon, kaya ko po na topic ito dahil nga po parang may mga mali. At nakikita ko na po yung pagiging greedy ng mga tao. Ano ba sa Tagalog yung greedy? Sakim, yan. Yan po yung mga napapansin ko sa mga tao. Tingnan nyo lang, ibibigay kong halimbawa itong si Dilima. Binigyan na ng ating Panginoon ng kumplito. At lalaki at saka babae, kinumplito po ng ating Panginoon. Kasi nga, ay sabi ng Panginoon na bibigyan ko kayo ng kumplito, maging utak at dumiskarte kayo ng sa inyo. Wala akong maibibigay sa inyo na iba, kundi ang inyong mga bayag at inyong mga bilat. Iyan ang, hindi man sinabi sa Biblia yan, pero, ikon lang yun. Kumbaga, parang ganun na rin. Di ba ba? Hindi, natatawa lang ako, pero real talk lang po ito. Kagaya ni Dilima. Yan ang ibibigay nating example. Binigyan na nga ng Diyos ng kumplito, binigyan siya ng bilat. Ay bakit naman? Pati iba naman yung bayag ng may bayag ay gusto pa niyang angkinin. Di ba? Tingnan nga. Oh, yung bayag ng driver niya, gusto niyang angkinin. Yung bayag ng bodyguard niya, gusto pa rin niyang angkinin. Ano ba yan, Dilima? Yan yung sinasabi ko. Na binigyan ka na nga, aba, hindi ka pa makontento. Kagaya nitong si Vice Ganda na kabayo, Vice Kabayo na yan, binigyan ng bayag, binigyan ng lawit, aba, ay gusto pa talaga niyang manindigan na mayroon din siyang bilat. Ano ba yan? Sana, yung mga ganyan, mga naghahangad na mga ganyan na hindi makontento sa isa, kagaya nitong si Vice Kabayo na ito, dahil mayroon naman siyang lawit na at saka bayag na yan, sana, kung yan pala ang gusto niya, dala-dalawa, ay di ilagay na lang sa noo niya yung bilat na gusto niya. O, kagaya nitong si Dilima. Gusto lagi, lahat na halata ng bayag, gusto niyang angkinin ang bayag ng may bayag. Di sana, inilagay na rin sa noo niya. O di kaya inilagay na lang dahil sa dalawang tainga niya, yung bayag. O, di ba? Talagang mga kwan, sakim. Sakim talaga itong mga ito. Grabe. Walang kakontentuhan. Ng aking buhay. Di ba? Ngayon. Sige. Tapos na tayo dyan sa gusto ni Dilima. Dito, binigyan tayo ng utak ng ating Panginoon. Kinumplito nga eh. Di ba? Kompleto yung pagkakabigay sa atin. Ang sinasabi niya, bibigyan ko kayo ng utak para magamit ninyo sa kabutihan. Ayan. Pero,
wala pong sinabi ang Panginoon na bibigyan niya ng utak si Romualdez para gamitin sa pagnanakaw. Ang pagkakaintindi po natin, binigyan tayo ng utak ng ating Panginoon para dumiskarte, makapagdiskarte tayo sa sarili nating kabuhayan o pangkabuhayan. Aba ay nagkamali ng interpretasyon ito si Romualdez. Ang paggamit daw ng utak ay para pagnakawan ang taong bayan. Kagaya rin itong mga kongresistang ito. Ginamit din ang utak nila para magnakaw. Pero yung sinasabi nilang maglilingkod sila sa bayan at sa taong bayan, yan ang napakalayo sa katotohanan. Dahil ang pinaglilingkuran nitong mga animal na ito, sarili nila at saka yung mga bisyo nila at mga kabit-kabit na mga manyakis na ito. Diba? So, ibig sabihin, sana sinunod nila yung kagustuhan ng ating Panginoon na pagbibigay sa atin ng utak, gamitin natin sa kabutihan. Hindi para pagnakawan ang taong bayan na ang nagiging resulta, ito, parami ng parami ang mga kababayan nating hirap na hirap sa buhay, wala pang masaing. Mga bullshit talaga ito. Anyway, ito po, sinasabi ko lang po, real talk lang po itong gusto kong iparating sa inyo. At huwag niyo pong isipin na kabastusan po ito. Kasi kung hindi ko po didiretsahin, marami po ang hindi nakakaintindi. Kaya maganda na lang pong diretsahan. At wala naman po sigurong masama kung ibubulgar ko dito yung mga kasamaan itong mga lintik na mga walang kakontintuhan sa buhay. Kagaya nga nitong vice kabayo na ito. Sige lang, vice kabayo, mag-enjoy ka lang. Dahil kapag nakita kita, sasampigahin kita. Pag hindi napirat sa akin yung mukha mo, ay ewan ko na lang. Ha? So since na inaayawan mo, vice kabayo, yang ibinigay sa iyo ng Diyos na bayag, ay palulubuhin ko na lang yan para lalo pang makontinto ka. Kung ano-ano yung mga sinasabi mo, maging kasama mo. Maging kasama mo sa show mo na si Ann Cortez. Hindi ba sinuplak ka? Ay magkakasama kayo, magkakadikit kayo niyan, Ann Cortez. Pero anong sinasabi niya? Hindi ba't napakasama yung sinasabi niya sa iyo na huwag ka namang ganyang masyado ka ng kabastusan yung ginagawa mo. Akala mo naman pinaninindigan mo yung vice ganda mo. Ulol, yung itsura mo na yan na para kang kabayo, ay nako, kaya ako na ayaw mo pala yung bayag mo, sige, ganito yan, palulubuhin ko yung bayag mo hanggang sa sumabog na lang. Total, ayaw mo yung bayag mo, di ba? Gusto mo bilat. Kaya nga nagkaganyan isura mo Kung ano-ano sasabihin mo kay PRRD na pang-iinsulto, magdusa ka. Dahil magmula sa araw na ito, ay iindahin mo na. Kaya araw-araw, kapain mo at obserbahan mo kung gaano lalaki araw-araw yung bayag mo hanggang sa sumabog. Para sumabog din sa mukha mo. Pag sumabog yan, magkakaroon ka ng komplikasyon, matitigi ka.
At ito naman mga DDS ang mang-iinsulto sa iyo. Yan. Kaya ito, itong ko na ito, ipapakita ko sa iyo Itong mga ko na ito yung mga nakasingit na ito, ito yung mga tinusok ko, yung mga tinusok ko yan. Bayag, mga lumubo na yan. Katunayan, nandyan pa nga sa hospital, nagpapa-opera yung 3 congressman na lumubo ang bayag. 3 rin ito. 3. Ayan 3. Ngayon, ikaw Vice Ganda, naka-Vice Kabayo ka, total naman, mapanglait ka, mapang-insulto ka, okay lang manlait ka doon sa pwedeng lumaban. Hindi na makakalaban si President Duterte, nandoon ikaw na yun Nakakulong na nga, insultuhin mo pa. Ako, kung nanlalait ako, kagaya dito kay Dilima, makakalaban niya kasi hindi naman nakakulong yan. Ganun dapat. Dahil dyan, ito, yan, nakita mo yan. Itutusok ko ito para ito sa iyo, Vice Kabayo, Vice Kabayo, para sa iyong bayag ito. Total, inaayawan mo naman yung bayag mo ito sa iyo. Yan. Yan. Tapos, sundan pa natin. Dapat tigi-tigisa lang, pero dudublihin ko. Para yung magkabilang bayag mo, parehang lulubo yan para sasabog sa mukha mo. Nang maintindihan mo ito. Ito pa yung isa. Ito para sa ito, Vice Kabayo, Vice Ganda. Yan, lumubo ang bayag mo. Yan. Okay. Isa lang muna ito agad-agad sa kwan, Lahat ng kwan, isa lang muna agad-agad yan. Yan. Para magkaroon na ng resulta. Bilis. Buisit ka. Okay. Sige, tapos na tayo dyan. Dito naman tayo pupunta kay Kwan. Ito na po, mga kababayan. Magsisimula na ang dilubyo dito sa mga Pilipinong bumuto kay Tito Soto. Bakit? Ito na. Nagsanib puwersa na itong si Tito Soto at saka itong si Tambaloslos para dyan sa Constitutional Convention or hindi ko alam dyan kung alin dyan ang gagawin na CONCON or CONAS, Constitutional Assembly, na para baguhin yung 1987 Constitution na kung saan nag-attempt itong si Tambaloslos nung nakaraan lang yung kanyang PI na People's Initiative. Para pag nabago yan, yung 1987 Constitution through Constitutional Convention or Constitutional Assembly, nandyan ang sigurado ng uupo bilang kahit ano dyan, either President or Prime Minister. At ang plano, kaparte itong si Tito Soto sa mga ganyang mga planong mga masasama. Anyway, dahil isang linggo pa bago dapat sundan yung pagtusok ko, tutusokin ko na rin ang bayag dito para matauhan itong si Soto na ito. Tutusokin ko yan. Itong si Tambaloslos, tuloy-tuloy yan. Nagpa-opera nga po yan Dahil lumalaki na yung bayag niya. Pero kung hindi niya mapa-opera yan kasi sasabog yan. Pag sumabog yan, para lang kidney yan. Na malalason ang katawan yan. Buti na agapan niya, nagpapa-opera. Ka-opera lang yan. Buisit kayo. Imaginin mo, yan na naman ang pagdidiskitahan.
Dahil pangungunahan niya nung si Ronaldo Puno, yung congressman na ungas ng Antipolo, parehas lang sila yan ni Akop, na pangungunahan niyang paggagawa ng pagsusulong para mabago yung 1987 Constitution. Magkano kaya ang ibinigay nitong si Tambaloslos dito kay Tito Soto? Yan ang tanong. See? Kasi ang laking ko nito eh. Inaasahan kasi niya na siya ang magiging Senate President ng animal na yan. Ay kaso, hindi niya napataob si Chis Escudero. Kaya yan, kung ano-anong pinaggagawa. Kaya yan ang magiging dilubyo sa ating lahat. Mga kaibigan, kung sakasakali man po't darating uli, yung pagkakataon ng kagaya ng ginawa nila, yung magpapapirma sila ng mga People's Initiative na yan. Kung may bayad man yan, kung magbibigay man sila, tanggapin nyo ng tanggapin. Pero huwag na huwag kayong pipirma dyan sa kanilang papipirmahan. Naloko na kayo nung isang taon yan, nung ginawa yan, di ba? Binigyan lang kayo ng 500, pumirma na kayo. Kasi ang laging isinasangkalan dito, yung confidential fund, lagi na lang yan. Confidential fund na 125 million nitong si BP Sara. Ang puta. Wala yung dulo lang ng kalingkingan ng kukuyan. Yung 125 million na yan, kumpara dito sa confidential fund ni Boying Remulla sa DOJ at itong kanyang kapatid na si John Vic Remulla dyan sa ano to? Ano ba yan? Bullshit na yan sa may maalala ko yan. Alam nyo naman yan. Di ba siya nga dyan ang sekretary ng yung pinalitan ni Abalos? DILG pala. DILG. Tama, DILG. 500 million. Ganon din dito kay Remulla na Boying sa DOJ na 500 million din. Di wala pa yan sa dulo ng kalingkingan ng kuko. Yung 125 million na yan. Itong puno na ito, isa ka pa na puno ka, sabi ko, lahat kayo ng mga buwaka ng ina ninyo, pag mag-cross ang landas natin, sasampigahin ko kayo hanggang sa mabingi kayo, mga animal kayo. Ikaw rin, vice kabayo, ha? Humanda-handa ka. Hindi lahat ng pagkakataon ay hindi din mag-cross ang landas natin. Sasampigahin kita nang mabingi ka. Bullshit ka. Gusto mo pala ng bilat, kaya nga pasasabugin ko na lang yung bayag mo. Bilat ang gusto mo. Kung gusto mo, ilagay ko dito sa noo mo yung bilat mo eh. Na gusto mo eh. Tapos yung dalawang bayag mo, ilagay ko rito sa, yan ang pinaka-hikaw mo. Ito rin si Dilima. Total naman, lahat na lang. Gusto mo akupahan. Madinin mo. Bayag ng may bayag, gusto mong Mariosep. Pati ba naman yung may mga pag-aari na gusto mo pang kamkamin? Di napaka-greedy mo naman talaga. Kahit kailan. Ano nga uli yun? Yung Sakim. Sakim pala. Yan.
Napakasakim mo. Bayag ng driver mo. Nilurok mo. Bayag ng bodyguard mo. Nilapa mo. Anong klase kang tao? Wala ka ng kakontentuhan. Ay, Mario Joseph. Talagang dapat nila ito magkakasama kayo ni Aling Junicia eh. O, tingnan nyo naman. Si Aling Junicia, ayan, magpapakasal na doon sa bata niyang boyfriend. Tingnan mo. Kung alin yung mga matandanda, yun ang mga naglilibog. Imaginin mo. Mga tuyot na, nagpapanggap pa na may asim pa. Anong asim mo ron? Wala na nga, tuyot na nga. Ay, sus, Mario Joseph. Ito sinasabi ko, real talk lang to. Ito yung mga walang kakontentuhan. Ikaw ang susunod ko, Dilima. Patutuyuin ko na parang dinaanan ng El Nino yung bilat mo para wala nang kondyan. Tingnan nyo na sa television, nagbida-bida na naman. Diyan sa planong isinusulong ni Ricardo Puno, iyang pagbabago ng 1987 Constitution. Ang mga buwaka ng mga inang to. Napakaraming naghihirap nating mga kababayan. Hindi yan ang asikasuhin ng mga bugok na ito. Ang inaasikaso, yung para maging presidente itong tambalos-los na ito na engkanto. Iyan ang sinusulong nila. Kasi nga, kung ito milyon-milyon na naman pinag-uusapan din pag tumirada itong si tambalos-los na ito Masalpakan lang ito ng Talaga magpapakamatay na itong mga congressman na ito para lang sundin itong engkantong tambalos-los na ito. Oh. Kaya itong si Tito Soto, abay kayo na po ang magusto dyan. Sigurado na yan. Unang-una, na lang yan Ilang araw na lang itatagal ng buhay niyan, ang gagong yan. Maghahanap na lang ng kanyan. Magpapabayad na lang yan. Ilan na yan? 78 na yata yan. 78 years old na yata, 76. Tapos ayaw na raw niyang tumakbo sa susunod, sa 2031. Ayaw na raw niyang tumakbo dahil nadismaya raw siya. Yung mga nangyayari dyan ngayon sa Senado, paano madismaya ka, ay kabubuhan mo, paipal ka. Bakit? Sasabihin mo na ayaw mo nang tumakbo sa 2031. Nakakasiguro ka ba na buhay ka pa noon? 4 years from now? Ay baka nga sa isang linggo ay kuwan ka na. Baka kakantahan ka na rin ito. Oh. Yan. Namnamin mo ang kantang yan. Akala naman ito, aabot pa sa 2032, ay 2031. Kagaya itong tambalos-los ito. Akala niya siguro aabot pa sa 2028 ito. 2028.
Ay, nako. Hoy. Bukas, abangan nyo, tutusukin ko ang utak nito para lalo matuyot. Buisit na to. Baka sa bago mag 2028, baka bukas makalawa lang. Baka sa mental hospital ka dadalhin. Abangan nyo. Yung announcement ko na kung dinala na sa mental hospital yan, yung engkanto na yan. Wala akong pakialam sa inyo kahit na sino sa inyo. Wala akong kinakampihan sa kahit na sino sa inyo, mga yawa kayo. Ang sinasabi ko lang, pagkadami-dami ng mga gutom na gutom natin mga kababayan, hindi yan ang asikasuhin ninyo. Yung magwaldas kayo ng magwaldas ng pira ng bayan, na samantalang napakarami natin mga kababayan, ang gutom na gutom, wala pang masahing. Yan, dyan ako galit na galit. Pakialam ko kung anong gusto nyong gawin dyan sa konstitusyon na yan, pero wala eh. Iisa lang ang layunin ninyo eh. Para iupo itong engkanto na Romualdez na ito eh. Wala namang iba eh. Dahil malaki ang binayad sa inyo, mga bullshit kayo, mga congressman kayo. Sabi ko nga sa inyo, taas niya ang kamay ng mga kawatan. Sige, taas yung kamay. Lahat ng mga kawatan, inuulit ko. Yung gusto mo ipagpustahan ng patayan sa akin dyan tayo sa Lunita, itaya nyo lahat yung mga kayamanan ninyo na galing sa pinagnakawan. Dodoblihin ko. Lumaban lang kayo sa akin ng patayan. Bibigyan ko pa kayo ng partida. Lahat kayong mga magdanakaw. Ang ibibigay kong partida sa inyo, sabay-sabay kayo, kuyogin ako. Pangalawang partida, kapag ka hindi ko kayo nalagutan ng hininga sa loob ng 10 segundo lang, hindi minuto ha, 10 segundo lang, talo ako. Kabigin ninyo yung tinaya ko. 10 segundo lang ibibigay ko sa inyo, sisiguraduhin ko, lalagutin ko ang mga hininga ng mga kawatan na ito. Nakakagigil na eh. Ano ang mangyayari kung itong si engkanto na tambalos-los na ito maging presidente o prime minister natin dito? Anong mangyayari? Sinabi ko na sa inyo ito. Baka magaya tayo sa Africa o di kaya sa Cambodia, ha? Na kumakain ng lupa yung mga tao. Lupa, literal na lupa. Mayroon silang pinagkukunan ng lupa. Aywan ko kung paano lang pinaprocess yan lupa. Kung ano-ano yung mga nilalagay nila. Pero as in lupa. Gusto ninyo yon? Ako, kung ako lang, wala akong problema sa buhay ko. Pero ang pinoproblema ko, itong mga kababayan ko, na napakarami ng mga gutom na gutom ngayon, ng mga walang masaing, tapos ito pang tikbalang at engkanto na ito ang gawin ninyong presidente, hayop na yan. Ngayon ko na sa inyo. Yan lang ang purpose nila. Kung bakit inuungkat na naman nila itong 1987 Constitution na gusto na naman nilang baguhin. Iisa lang po ang purpose nitong mga animal na ito. Yung para umupo ng presidente ang hayop na gonggong na Romualdez ito. Hindi ko lang matsimpuhan eh. Pero una, dami bodyguard ng hayop na yan. Kaya walang pag-asa na magka-cross ang landas namin. Dahil sasampigahin ko rin sana ang mukha niyan. Para pumanting ang tenga at mabingi na rin hayop na yan. Nakakapanggigil. Anyway. Ayan po. Muli po ang aking paalala sa lahat po ng aking mga subscriber na mag-ingat po kayo lagi. At para po hindi kayo magkasakit. At sana nga, siyempre, mailayo sa inyo
At wag sanang dumapo sa inyo yung mga problema sa buhay or mga sakit na yan. Bagkos sinasabi ko nga po rito ay swerte na lang po ang darating sa inyong lahat. Sana manawari ay kasihan tayo ng ating Panginoon at matudas ng lahat itong mga politikong mga kawatan. Maraming salamat po at pagpalain kayo. Mahal na mahal ko po kayong lahat.